talagang sablay na naman. President Marcos, congratulations, ang henyo mo talaga, ang tindi mo. Sagot niya ngayon patungkol sa hair follicle, talagang sablay na naman. Attorney Vic Rodriguez again called on you to undergo a hair follicle test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No. No. Why should I do that? What is a public trust, public office, public has nothing to do with a follicle test, please. There's no, wala namang koneksyon ng sinasabi niya. Naku, Jay, ano bang masasabi mo dito sa hamon sa kanya ni ESB? Alam naman natin lahat na yung presidente, wala naman sa batas na ang isang presidente ay bawal magpa-drug test, bawal magpa-hair follicle test. Wala naman sa batas nun eh. Wala. So bakit parang talagang, kasi parang ang pinapakita niya parang okay sana kung nasa batas yan eh. Na, ito, isang presidente, bawal magpa-drug test. Wala tayong magagawa dun. Batas natin yun eh. Kaso wala naman sa batas at talagang hindi naman mahirap gawin. Pero bakit hindi ginagawa? Ayun yung pinakamalaking katanungan. Bakit hindi ginagawa? Bakit parang kinakatakutan niya ito? Ba't takot na takot siya? At ba't ayaw niya magpa-drug test? Hindi naman siguro kawalan ng oras sa pagiging presidente ang magpa-hair follicle test. Ano bang kinakatakutan sa drug test eh? Kasi ang alam ko, takot lamang ang isang tao sa drug test pag alam mong magpa-positive ka. Yan. Yun ang pinakaalam ko dyan. Pero wala akong nalalaman na yung isang tao ay may kinakatakutan na alam niya naman sa loob niya na siya ay malinis, di ba, mga partner? So, bakit? Ang tanong natin lahat dito, bakit ayaw mong magpa-drug test? Baka mauna ka pang ma-impeach kaysa magpa-drug test, ha? Yan ang mahirap yan. Yun na nga, partner. Kanina pinag-uusapan natin yung blank items, no? Ayaw niya ng blank items. Ang gusto niya lagi, good item. Good items. Iba yun, ha? Ganda yun, ha? Ibang items yun, ha? Good items yan, mga babayan, ha? Sa inyo, bago tayo magsimula, congratulate naman natin si BBM. President Marcos, congratulations, ang henyo mo talaga, ang tindi mo ha. Pag ikaw ay nagsasalita, ay lumalabas yung laman ng iyong utak. Kahapon po, ang ganda po ng aming interview kay dating ES, Attorney Vic Rodriguez. At talaga namang pinaalam sa atin kung ano talagang problema dito sa blank items. At ito si Marcos, kung ako talaga kay Marcos, or kung ako man ang anak niya na si Sandro, ipasisante niya yung political advisor nitong si Marcos. Kasi talaga naman, wala ata siyang buka ng bibig na may tama. Actually, hindi po mali yung sinasabi ni Marcos. Maling-mali talagang. Ewan ko sayang kung ano, sa dami mo ng pera at sa lakas ng iyong kapangyarihan, ay ikaw ay hindi pa makakuha ng maayos-ayos na political advisor. Talagang wala eh. Well, anyway, alam naman natin nung election, gumanda po ang medyo ang kanyang diskarte sa buhay dahil ang nagpapayo sa kanya si ESB. Ngayon, dating ESB, ngayon talagang parang sabit-sabit, akalain mo. Sinabi niya before, walang pumasok na baril ni isa diyan sa siege sa KOJC sa Davao. Doon pa lang sablay na siya. Nagbuka siya ng bibig. Dapat doon pa lang binatukan mo na yung political analyst, political advisor mo. Talagang sablay na sablay yun. Ngayon naman, sinabi mo na walang blank items at yung pagsampa nila sa korte ay magsha-shutdown ng government. Doon pa lang, talagang, again, another sablay. Anong walang blank items? Inamin na nga ng tropa mo si Kimbo, kayo ang magkakatropa dyan. Di ba? Inamin niya na may blanco. So, anong sinasabi ni BBM na walang blank items? Alam mo, hindi dapat si Lenny ang tinatawag na lutang. Ikaw, mas lutang ka. Nagmumukha talagang matalino si Lenny pagka binuka mo yung bibig mo. Talaga namang, ewan ko, ako, suggest ko, pwede kaya si Pastor Kibuloy ang nito, political advisor nito nang medyo umayos-ayos naman ng kanyang mga pinagsasabi. Ngayon naman, partner, meron na naman siyang sinabing sablay. Tama na yung before hindi siya sumasagot Kasi before, meron pang doubt kung siya ay bangag o hindi. Pero ngayong sagot niya ngayon patungkol sa hair follicle, talagang sablay na naman Naku, Jay, ano bang masasabi mo dito sa hamon sa kanya ni ESB? Si Samson ba yan?
Samson or Gulayat, yun ba yun? Oo. Si Samson, yung pag ginupitan ng buhok, nangihina. Takot si parang takot na takot si Marcos na magupitan ng buhok. Baka manghina siya. Oo, hindi kaya baka mamaya pa siya pag, pag nagupitan ng buhok. Kasi eto ang hair follicle test ay kapiranggot lamang na buhok. Sampu ata. Ang kukunin sa'yo. So nagawa na yan ni Congressman Pulong at nila BP Sara. nila BP Sara at si yung Ipanaw. sa Ipanaw party Sambayanan. list na sila Doc Lorraine, sila Ka Eric at si Attorney. So bakit si Marcos ano naman sila, safe naman, buhay naman. Wala namang naging diferensya, hindi naman nagkasakit, hindi naman nanghina. Pero nagtataka ho tayo bakit itong si Marcos Jr. na naturingang presidente ng Pilipinas na dapat siya ang maging halimbawa ng mga politiko na nasa ibaba niya, siya ang maging halimbawa na magpa-drug test lahat ng politiko diyan sa gobyerno. Bakit parang kinakatakutan niya ito? Bakit takot na takot siya? At ba't ayaw niya magpa-drug test? Hindi naman siguro kawalan ng oras sa pagiging presidente ang magpa-hair follicle test. At hindi rin siguro kawalan sa pagkatao ng isang Marcos President Jr. na magpa-hair follicle test na sa pamamaraan ng magpa-drug test sa hair follicle test. So bakit ganun? Ba't parang takot na takot si Marcos? Ano bang kinakatakutan sa drug test? Kasi ang alam ko, takot lamang ang isang tao sa drug test pag alam mong magpa-positive ka. Yan. Yun ang pinakaalam ko dyan. Pero wala akong nalalaman na yung isang tao ay may kinakatakutan na alam niya naman sa loob niya na siya ay malinis, di ba mga partner? So, bakit? Ang tanong natin lahat dito, bakit ayaw mong magpa-drug test? Baka mauna ka pang ma-impeach kaysa magpa-drug test, ha? Yan ang mahirap dyan. Yun na nga, partner. Kanina pinag-uusapan natin yung blank items, no? Ayaw niya ng blank items. Ang gusto niya lagi, good item. Ayun. Yan. Good items yan. Iba yun, ha? High class, Ganda yun, ha? Ibang High items class, yun, ha? Good items yan, mga babayan. Tama kayo, mga kapatid, no? Tama kayo, mga partner. Kasi kung ikaw wala kang tinatago, ako, halimbawa, pinagbibintangan mo ako na ganyan nga, adik ka, bangag ka. Kinaumagahan, kung ako, hindi totoo yung sinasabi sa akin, magpapa-hair follicle test ako, kinaumagahan, at isasambal ko sa iyo yung resulta. Dapat ganun ang gawin ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga lang, kapag alam mo na ikaw ay magpupositibo, kung ano-ano lang alibay, syempre ang gagawin mo. Ako hindi ko naman sinasabi na magpupositibo ka. Pero sa sa behavior mo na ilang taon na pinapanawagan ng taong bayan na ikaw ay magpa-drug test, wala kumakasa sa inyo eh. So ano yung isipin natin? Ngayon, hanggat hindi kayo nagpapa-hair follicle test, yan at yan ang maririnig nyo sa taong bayan kahit saan kayo magpunta. May dugtong ko lang, Sige. Coach Oli at Master. Alam naman natin lahat na yung presidente, wala naman sa batas na ang isang presidente ay bawal magpa-drug test, bawal magpa-hair follicle test. Wala naman sa batas nun eh. Wala. So bakit parang talagang, kasi parang ang pinapakita niya parang okay sana kung nasa batas yan eh. Isang presidente bawal magpa-drug test. Wala tayong magagawa doon. Batas natin yun eh. Kaso wala naman sa batas at talagang hindi naman mahirap gawin. Pero bakit hindi ginagawa? Yun yung pinakamalaking katanungan. Bakit hindi ginagawa? Yung pag ngiwi, wala naman sa batas yun, ba't ginagawa niya? Tagilid na nga. Sige, Kaya sige. partner, kung ako talaga ang tagapayo ni BBM, talagang ang isasuggest ko sa kanya, manahimik ka na lang. Total, meron ka namang mga ensimada vloggers, ayaw mo na, tuloy na lang natin yung ginagawa mo natin dati na, tahimik ka, pag may issue, tahimik ka, pahipahinga ka lang dyan, tulog-tulog ka lang, tapos yung mga ensimada vloggers, sila na lang bahala. Ganun. Kasi at least yun, may doubt pa. May benefit of the doubt pa. Pwedeng ibigay sa'yo na, ay, hindi lang. Hindi lang mapagpatul talaga si BBM. At talagang kasi yan ganyan ang image na binild up nila eh. Hindi mapagpatul si BBM, siya ay tahimik lang. Mabait. Siya ay mabait, makadiyos. O tapos tagatanggol itong mga ensimada. No? Siguro, nawala na rin ng views yung mga ensimada. Kaya siguro, Nagtatanggol. siya pinagtanggol niya na yung sarili niya. Pero dapat binatukan mo yung tagapayo mo kasi mali. Talagang sablay siya dun sa binanggit niyang yun. Tama si Jay, wala naman sa batas yun. No, pero talagang ititempt ka para sumagot. Yung sagot niyang yun, nawala na yung doubt. Hindi ko po pinagbibintangan si Marcos. Ako'y naniniwala na hindi ka addictus masyado. Ay, hindi ka addictus. Pero, yung sagot mong yan, we cannot blame the people. Kung isipin talaga ng tao, ikaw ay bangag. Gumuwi. Sinabihan ka na nga ni PRRD ng bangag. Tapos ganyan pa ang sagot mo na. Tama ang sagot niya, partner, ha? Wala daw connection yung tiwala
yung trust ng taong bayan sa hair follicle test. Naku, Sablay. Malaki yun. Kasi pag ang ating Pangulo, for discussion purposes, ay addict, napakalaking problema natin yun. Ultimo nga driver, ultimo piloto, hindi pwedeng addict. Presidente pa. Tsaka sige, coach. Ang naghahamon nito, malaking bagay hindi lang kung sino-sino katulad ko. Kasi ang nagtanong na ito, ang kanyang dating ES. Ito'y malapit, kumbaga kay PRRD, parang ito si Pastor Kibuloy. Yan. Kadikit. Alam nyo, si Atty. Vic, alam ko maraming alam to. Malaki ang pinagsamahan, matagal na silang magkasama ni BBM.